Hi, ako nga pala si Manjiro. Kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like and subscribe lang. Ito yung sumunod na kwento ng matapos ang Hunter x Hunter sa TV. At ang title nito ay Hisoka vs Chrololo Part 1. Sa loob ng Heaven Arena, merong dalawang malakas na tao ang maglalaban. Parehas na floor master ang maglalaban ngayon at alam natin kung gaano sila kalakas. Kaya kilalanin natin sila. Walang iba kundi si Hisoka at si Chrololo. At nagsigawan ng mga tao para sa parting na laban. Habang si Chrololo naman ay nakatingin lang kay Hisoka. Kung maalala natin, si Hisoka ang dahilan kung bakit nagagamit na niya ulit ang nen niya dahil sa isang nen exorcist. Sa wakas, matutupad na rin ang pangarap ko na makalaban ka, sabi ni Hisoka. Matagal ko na itong hinihintay ang makalaban ka. Hindi kasi ako makakontento hanggat hindi kita nakakalaban, sabi ni Hisoka. Ako din, nakakapagod na rin kasi yung merong sa yung sunod ng sunod, sabi ni Chrololo. Kung ganun, ang laban natin ay mananalo lang kapag ang isa sa atin ay patay na, sabi ni Chrololo. Sangayon ako dyan, sagot ni Hisoka. Hindi ako makapaniwala, ang floor master na si Chrololo ay naghahamon ng isang deathmatch sa floor master na si Hisoka. Kung ganun, isa lang sa kanila ang mabubuhay at ang isa naman ay mamamatay. At ang mabubuhay ay tataguri ang panalo, sigaw ng announcer. Pinapayagan na gumamit kayo ng kahit anong klaseng sandata. Nakasalalay dito ang pride nyo at pangalan nyo bilang isang floor master. Ngayon, simulan na ang laban, sabi ng referee. Naglabas na agad ng aura si Hisoka para masimulan na ang laban. Habang si Chrololo naman, ginagamit na niya ang book niya. Kung maalala natin, ang libro na to ay nandito ang mga 9 power na mga ninakaw niya at pwede niya itong magamit. Nagulat si Hisoka dahil merong binunot na antena si Chrololo. At alam naman natin na ang itsura nito ay kaparehas ng ability ng isa sa mga member ng Spider. Biglang itinusok ni Chrololo ang antena sa referee. At nagsisimula na ito para kontrolin ang referee. At makikita natin na gamit ni Chrololo ang isang mobile phone para itong isang remote kung saan makokontrol niya ang nakabitan niya ng antena. Naintindihan ko na ngayon, sabi ni Hisoka. Habang abala ako sa paghahunting sa kanya para makalaban ko siya, siya naman ay nagsisimula na maghanap ng mga ability na pwede niya magamit para sa laban namin, sabi ni Hisoka. Habang hawak ni Chrololo ang remote, meron itong isang antena sa kamay niya. Ano? Meron siyang hawak na isa pang antena, sabi ni Hisoka. Sinimula ni Chrololo na gamitin ang referee para sugurin si Hisoka. Kailangan ko mag-ingat dahil pwede rin niyang gamitin ang antena para makontrol din ako. Ginagamit niya ang referee para maging limitado ang mga magiging kilos ko, sabi ni Hisoka. At sinipa ni Hisoka ang referee sa mukha. At ginawa naman ni Chrololo ay aatakihin niya ang binti ni Hisoka. Kung ganun, aatakihin niya ang binti ko, sabi ni Hisoka. Iniwas agad ni Hisoka ang binti niya, pero hindi naman niya pala ito aatakihin, kundi ang tuhod niya. Kaya naman natamaan si Hisoka. Buisit, napekay ko dun, sabi ni Hisoka. Nagsimula na naman magpaulan na maraming suntok si Chrololo, habang si Hisoka naman ay nasa depensa lang. Ang advantage ng isang manipulator, marami siyang pwede magamit na tauhan para labanan ako. Meron siyang isang cellphone sa kamay, bilang isang remote. Pero hindi ibig sabihin nun, isang tao lang ang pwede niya makontrol. O baka pwede niya naman pagsabayan kontrolin ang dalawang tao. At magte-text lang ito ng utos dito, sabi ni Hisoka. Nagsimula ng paulanan ni Chrololo ng suntok si Hisoka, sigaw ng announcer. Kung magagawa kong sirain ang antena na kinabit niya sa referee, sigurado akong hindi na niya magagawa pa makontrol ang referee. Pero meron din posibilidad na isang tao lang ang kaya niya makontrol. Pero baka yun din ang gusto niyang isipin ko, sabi ni Hisoka. At ginagamit na ni Hisoka ang bungee gum para ikabit niya ito sa referee para mahilan niya ang sarili niya palayo kay Chrololo. At mabilis naman nakapwesto si Hisoka sa likod ni Chrololo. Mukhang balak niyang gamitin ang referee para maging shield, para kung sakaling umatake ako at magkaroon siya ng pagkakataon na taniman ako ng antena. Ang kakayahan na makontrol ng mga tao nang higit pa sa isa ay napakalakas na kapangyarihan, sabi ni Hisoka. Kaya niya naisip ang ganitong klase ng strategy para patayin ako. Para mapuwersa ako, mag-focus lang ako sa nakabitan niya ng antena. Parang sinasabi niya sa akin na magiging matagal ang laban namin. Na-excite talaga ako sa laban natin, sabi ni Hisoka. Agad na tinapos ni Hisoka ang referee. At pagkatake niya dito, biglang may sumabog sa mukha niya. Yung pala ay dugo ng referee. Merong kakaiba sa dugo niya, kaya sumabog ang dugo niya sa mukha ko, sabi ni Hisoka. At makikita natin na merong kakaibang marka sa kamay ni Chrololo. Isang buwan at isang araw na marka. Ito ang araw at ang buwan. Para sa distraction, sabi ni Chrololo. Yung libro, wala na sa kanya, hindi na niya hawak, sabi ni Hisoka. Sa nakikita mo, required akong gamitin ang dalawang kamay ko para sa ability ko na to. Sa kaliwang kamay ko, ay marka ng sun. At sa kanan ko naman, marka ng moon. Kapag itong dalawang marka na to ay nagsama, isasabog. Meron akong marka nito sa referee sa kaliwang kamay niya at sa likod niya. Sa oras na maidikit ko na ito sa target ko,
Doon na epekto ang ability ko sa oras na hawakan mo siya. Mga 3 segundo hanggang 5 segundo ay bigla na lang itong sasabog gaya na nakita mo kanina. Pero ang pagsabog nito ay siguradong magkakadurog-durog ang katawan ng nilagyan ko, sabi ni Krololo. Nakuha ko ang kakayahang ito sa Meteor City. Mukhang minamaliit mo ko para sabihin sa akin ang kakayahang meron ka. O baka naman iniisip mo na madali mo lang ang papasuko sa laban natin, sabi ni Hisoka. Hindi kita minamaliit. Sa totoo lang, handa na talaga akong tapusin ka, sabi ni Krololo. Sa totoo lang, hindi ito basta-basta laban na hanggang kamatayan. Kailangan maging maganda rin ang gagawin natin para sa kamatayan ng bawat isa. At yun ang importante, tama ba? Masasabi kong mas importante pa yun kaysa panalo o matalo ako sa laban, sabi ni Krololo. Kung ganun, sinasabi mo sa akin na hindi ka interesado na manalo, ganun ba? Parang nakakawalang gana ka naman, sabi ni Hisoka. Anong pinagsasabi mo? Siyempre andito ako para manalo. Ikaw, ano bang gusto mo? Sabi ni Krololo. Maging maingat ka bago ka umatake. Alam mo naman siguro ang pwedeng gawin ng kamay ko. Tiyatawag ko tong double face bookmark. Para sa kaalaman mo, gamit ang bookmark na to, binibigyan niya ako ng kakayahan na gamitin ang ability na meron ako sa pahina ng libro ko na naka-bookmark. At pwede kong gamitin yun kahit nakasara pa ang libro ko. At isa pa, hindi ako pinipigilan nito na gamitin ang ibang abilidad na nakabukas sa pahina ng libro, sabi ni Krololo. Gawin mo ang gusto mong gawin sa laban na to. Ang laban na to ay parang sayaw. Kailangan mag-sync ang bawat galaw natin sa rhythm ng sayaw, sabi ni Hisoka. Medyo naguguluhan lang ako sa mga pinagsasabi mong abilidad sa akin kanina. Dun sa bookmark ability, bookmark page ability, at open book ability. Para sa akin, 3 kakayahan yung book mo, hindi 2, sabi ni Hisoka. Kung isasama mo ang pag-add ng ability ko galing sa iba, masabi nating 4 ang kakayahan ng book ko. Yung bookmark ay galing sa libro ko, at hindi ko ninakaw yun dahil yun talaga ang abilidad ko. Ang 2 abilidad na ninakaw ko ay pwede kong gamitin na magkasabay. Oo nga pala, isa lang ang bookmark ko. Pero magagamit ko ang 2 ability ko na magkasabay. Magandang combo yun at masyado makapangyarihan. Sa totoo lang, ang dahilan lang talaga ng bookmark ang magamit ko ang ability ng iba nang hindi ko hinahawakan ng libro. Para maging isa akong magaling na hunter, kailangan kong hawakan ng libro ko habang bukas ito gamit ang kanang kamay ko. Pero dahil nagnakaw ako ng ability ng iba at kailangan kong gamitin ang 2 kamay ko para doon, kailangan kong gumawa ng adjustment nang sa ganun, magamit ko ang ability na ninakaw ko. Pero ngayon, meron mga hadlang para magamit ko ang kapangyarihan ko. Pero yung malaya ko nagagalaw ang 2 kamay ko nang walang hinahawakan, ay mas tumataas ang combat skills ko. Habang malaya ko nagagamit ang libro ko gamit ang bookmark, sabi ni Krololo. Ang ganda ng ability ko, no? Pwede ko magamit ang ability na ninakaw ko na wala akong hinahawakan na libro. Base dito, meron akong 3 kakayahan pa na gusto kong sabihin sa'yo. Totoo ang sinabi mo, maganda nga ang abilidad na meron ka. Tatanggapin ko yung sinabi mo bilang papuri sa kakayahan na meron ako. Ngayon, makikita mo ang maximum record ng kakayahan ko pag meron akong taong gustong tapusin. Yun lamang po, sana'y nagustuhan nyo ang video na ito. Paki-like and subscribe lang kung nagustuhan nyo ang video na ito. Malaking tulong na rin to para sa akin para ganahan pa mag-upload pa. Maraming salamat po.